Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Pag-usapan natin yung latest update sa Omicron variant na kumakalat sa buong mundo. Every few days po, nag-update ako sa inyo para makita nyo yung pangyayari. Bagong-bago po kasi ito eh. Pero ngayon, maproproject natin ano posible mangyari in the next 3 to 6 months dito sa Pilipinas, base sa nangyayari sa ibang bansa. Kahit sabihin nyo bumababa yung case ngayon nga bumababa yung case natin. Pero sa buong mundo, pataas ng pataas. Kasi nga may bagong variant. Kaya mababa pa, baka hindi pa ganun karami itong Omicron sa atin, hindi pa natin nadidetect. Tingnan natin nangyari sa South Africa kung saan to nagumpisa. Dito sa South Africa, 4th wave na sila ng COVID dahil po sa Omicron. Tingnan natin, ito yung kaso sa South Africa, ito yung mga namamatay sa South Africa. Tingnan nyo ang wave nila sa kaso yan. First wave, mabot ng mga 12,000. Second wave, yan, almost last year. Third wave, kasabay sa atin to, Delta to eh. Ito third wave, Delta. Ngayon, nagpo-fourth wave sila sa Omicron. Actually, hindi po ganito kababa, mataas na. Ang taas nila, Doc Lisa, 4,000, 8,000, 12,000, 16,000 na sila ngayon. Hindi mo alam ano yung sirit eh. To, tataas ba ulit? Mas mataas? Actually, pinoproject, baka mas mataas pa to eh. Ito po mas mahalaga. Ilan namamatay sa bawat wave? Itong wave, ganito karami namatay. Yan, mga 300 a day. Dito ang namatay, umabot ng 500 a day. Dito sa Delta, marami rin, mga 300, 200, pero hindi kasing taas nitong isa. Baka dahil marami ng bakunado. Pero marami pa rin namamatay. Ngayon, pag fourth wave sa South Africa ng Omicron, ilang kaya ang itataas ng namamatay? Sana mas pandak pa. Para less ang mamamatay. Hopefully, mas mild tong sakit at mas less mamamatay dahil bakunado tayo. Pero yun po ang gusto natin mangyari. Yun ang pangarap natin mangyari na pagtaas nito, konti ito. Pero wala tayong kasiguraduhan na yun ang mangyayari. Kasi itong virus na to, kakaiba siya eh. Masyado maraming mutation. Isa pa, yung dating may COVID, pwede tamaan ito. Yun ang pag-aaral. At yung mga bakunado na, 2 doses, bakunado na, kahit booster pa, bakunado na, tingin ng mga eksperto, pwede pa rin tamaan nitong Omicron kahit bakunado na. Kasi nga, masyado nagbago yung itsura nitong virus, hindi na makilala nitong mga bakuna na luma pang ginawa. Maghihintay pa tayo ng mga bagong bakuna. Matagal pa yung bagong bakuna, 4 months, 6 months, mahuhuli na tayo. Pag hinintay pa natin yung bakuna, nagwe-wave na to. Sa Pilipinas, tingnan nyo. Nung tumataas ang first wave sa South Africa, meron tayong ganito. Ayan, medyo pandak, pero tumaas. Lockdown tayo dito. Nung nag-second wave, tumaas din tayo. Ayan. Nung nag-delta na third wave, tayo ang mataas. Tayo pataas ng pataas. Up, up, up. Sa kanila, medyo diretso lang. Ngayon, mababa pa tayo ngayon. Kasi hindi pa umaabot yung Omicron eh. Pag umabot sa atin yung Omicron, expect natin tataas ulit to. Pero hindi natin alam gaano kataas. Kaya inaabangan natin ano nangyayari dito. Sa namamatay, hindi pa tumataas ang namamatay sa South Africa. Paano? Infected sila mga 1 week, 2 weeks pa lang eh. Normally, lumalala ang kaso, 2nd week, 3rd week, 4th week doon namamatay. Baka may long COVID pa yan na komplikasyon. So ito po inaabangan natin, ang pagtaas natin dito. Sa Singapore, tumataas na rin. Pero actually, na-control nila yung iba dito eh. Pero ngayon, sa Omicron, tumataas sila. Hindi natin alam kung Delta to or Omicron. Pero sa South Africa, most likely, Omicron yung dominant na ngayon. Kumakalat na po siya sa buong mundo, itong Omicron variant. 40 countries, parami ng parami. Sabi ng mga experts, hindi po makokontrol eh. Kasi talagang may lulusot talaga. Merong hindi masaswab test, kahit maswab test mo, nasa incubation period, makakalusot po talaga. Magagawa lang natin, mapipigilan yung pagdami nito. At syempre, yung mga gusto ko, yung hospital, dapat mas malaki. May mga bago para ready tayo.
Gamot sa COVID, dapat ready tayo. Bakuna, dapat ready tayo. Bakuna sa bata, kailangan marami din. Para pag tama nito, mas mahina. Sana. Yun ang inaasahan natin. Ito po nangyari sa Norway. Sa Norway, kaya medyo kabado tayo dito sa Omicron. Sa Norway, may isang party. 120 people nag-party. Merong galing mga South Africa. Mga walang symptoms to, walang sintomas. After the party, kalahati nag-positive sa Omicron. 60. 60 COVID after the party. So, ganun kabilis mag-spread. Kasi nga, ang party, kulob na lugar, kumakain, at nag-uusap, magkakalapitan. Kaya sabi ko, pag open air, mas safe. Open air, basketball court, sa barangay, basta open. Kasi open maraming pupuntahan yung virus. Pag nagsalita ka, hindi agad pupunta sa kasama mo. Hindi katulad ng saradong kwarto, kulob. Kaya kung pwede hindi mag-party, di ba? Ingat pa rin po tayo ngayon kasi tingin ko anytime tataas in the next 3 to 6 months. Ang Omicron po kasi, kaya natin binabantayan to, mas marami ang mutation niya. Pakita mo, Doc Lisa. Yung dating Delta, mga 12 to 14 lang ang mutation. Yung pagbabago ng virus. Ito 30. Ibig sabihin, hindi na makikilala ng katawan natin to. Mahahawa na tayo. Hindi na tayo protected. Kahit may bakuna, malamang hindi pa rin protected. Yung mutation niya dito sa ACE2 receptor, kung saan pumapasok yung virus, dati yung Delta, 2 lang nagbago. Ngayon, nakita ng mga scientists, 10. So, sobrang iba to. Kaya nga po, ang tansya, ang paniniwala ay kahit bakunado ka, 2 dose, booster dose, pwede pa rin tamaan nito. At malamang tatamaan pa rin ng Omicron. So, bakit pa magpapabakuna? Kasi po, pag bakunado, inaasahan natin, mas mild at mas hindi ma-hospital at mas hindi mamatay. Kaya kailangan po magpabakuna. Kaya ako nga, by this December, habol na ako sa booster dose kasi 6 months na po. Ang sintomas ng Omicron, katulad din ng COVID dati, may pagkakaiba lang konti. Ito yung mga COVID symptoms Fever, cough, muscle pain, headache, sore throat, diba? Sipon, pagod. Pero sa Omicron, nakikita nila, mas common, mas madalas itong sobrang pagod. Masakit ang muscle. Itong dalawa, fatigue, muscle, headache, sore throat. Itong 4 mas madalas. Tapos yung nawawala yung panlasa at pangamoy, mas hindi nangyayari sa Omicron. So, wag natin hintayin, ay may panlasa ako, may pangamoy ako, hindi COVID to. Basta may mga sintomas, sobrang pagod, kahit walang lagnat o konting lagnat, pa-test kayo ng COVID test in 3 days. Within the 3rd day, pa-check nyo na. Baka iba na yun Ito po Kahit sa Germany, sa kanila nga po, pag hindi bakunado, bawal na pumasok sa mga malls. Kaya lang tingin nila kulang pa to. So, meron pang controversy kung paano gagawin. Para sa akin, ang pinakapanlaban talaga natin, kailangan magpapabakuna po tayo. Kasi nakita natin bawat bakuna, medyo humihina konti yung COVID Kahit sa Delta. Delta mataas nga, pero yung mga namatay hindi ganun kataas. So, parang humihina konti. Hopefully, umaasa tayo na itong pagbabago ng Omicron, sana kahit kumalat siya, hindi ganun kalala. Okay. Ito po, tingnan nyo. The Omicron variant will overwhelm the world in 3 to 6 months. Kakalat sa buong mundo. Magiging dominant. Matutulad dito. Yan ang mga expected na mangyayari. Okay. So, ganun pa rin po. Face mask, lalo na pag hindi mo kakilala. Open air, mas safe. Sa mga supplements, vitamin C, vitamin D, zinc. Tigil sigarilyo, tigil alak, matulog ng mahaba, di ba? Mag-exercise, bawas stress, di ba? Ayan, pagmamahal sa tao o sa hayop, minsan nakaka-relax Dito, iwas muna sa mga paninira at galit sa ibang tao. More stress, more magkakaroon ng COVID. Pagdating sa booster dose, sabi ko nga po, kung may chance, magpa-booster po kayo. Sa experience ko lang po,
ang kinikilala kasi sa buong mundo, Pfizer and Moderna. So, pag mag-abroad kayo, yun ang mga kinikilala. Ang Sinovac, hindi kinikilala. Pero sa experience ko dito, Sinovac kami, okay naman ako doon, walang side effect. At kung takot kayo sa side effect, mabilis kayo tamaan ng side effect o masyadong may edad na, 85 na, tingin ko mas less side effect yung Sinovac kung takot kayo sa side effect. Pero yung lakas at bisa niya laban sa COVID, hindi natin sure, baka hindi ganun kalakas. Yung Pfizer, Moderna, Astra, mas malakas siya laban sa COVID, pero mas matindi rin yung side effect based sa pag-aaral. So, nasa sa inyo po kung anong tingin nyo mas kaya nyo. So, sana po magpabakuna na, ingat po at update ko kayo anytime na tumaas itong variant. Magagawa natin sa gobyerno, kailangan magtayo talaga ng ospital. Bagong ospital, more beds, more health workers, susweldohan at ready yung mga gamot. Yung mga sinasabi ko, Remdesivir, Tocilizumab, Baricitinib, Molnupiravir, at may mga bago pa na Paxlovid. Titingnan natin kung kaya niya, at least meron tayo konting panlaban dito sa COVID. Matagal pa po to. Hindi natin alam anong mangyari within the next 3 to 6 months, next 2 years, 3 years, pabalik-balik to mga pandemic. Kaya nga po tayo nandito ngayon kasi hindi ko masabi baka biglang may mangyari ulit in the next 6 years tapos wala tayo sa gobyerno, wala tayong magagawa, hanggang payo na lang po. Pero kung suswertehin tayo, at least meron ako magagawa. Yung ako napipili ng bakuna, ako napipili ng gamot, at ano yung mga gamot na isasaksak sa iyo, sa anak nyo. Talaga yung pinakamaganda pipiliin natin at hindi base sa ibang mga konsiderasyon. Sana po nakatulong tong video. God bless po.